Hello friends, welcome back again to my channel. I'm Coach Jay, and syempre for today's video, I have a weekly forex forecast on gold, euro USD, and GBP USD. Okay. So syempre before that, let's celebrate muna no, yung mga significant events last week. So medyo bad yung mga result ng data releases nila last week about the PMA. Kay GBP hindi rin good. Tapos kay USD yung PNI good yung resulta, no? Kasi from 47.2 manufacturing than last report nila, PNI 47.8, okay? So yung flash services, PMI, last month ay 55.2, ang result ay 55. Alright, kay CAD bad din ang result. Okay. Let's check some news. Tax slip, flash weekly loss on US election nerves crude oil gains. Slip ang stocks at nagkaroon ng loss dahil din sa kabano kasi sino malapit na rin ang US election. Okay? Siyempre, on the other hand ay tumaas din ang crude oil. Okay? Then, dollar index rises, benchmark and your yields is higher, gold prices advance. Okay? For next week naman, ito yung ating aabangan, no? Ito yung mga significant events, okay? October 28, so clear, walang high impact news. October 29, we have the TAD, POC Governor, backlog speaks. Tapos kay USD, jobs, job openings. Tapos Wednesday, we have the EUD CPI. Very important din yan. Tapos kay Euro, meron din. German, praying CPI. Tapos kay US, we have ADP, non-farm employment change, followed by advanced GDP. Right, over 31, we have for CNY, or yung Chinese yuan, manufacturing PMI. Yan. Kung hindi naman kayo nag-trade ng Chinese yuan, watch out kayo kay AUD kasi business partner sila. Okay? And then tentative JPY, so very important to BOJ policy rate, manufacturing policy statement, sa BOJ outlook report, BOJ press conference. Okay, so ganitong about sa interest rate, medyo watch out kayo kasi this is the most important economic data. Okay? So possible na mag-interview na naman ng Japan and magkaroon na naman ng whipsaw sa more. Alright? Kaya kung nagtitrade kayo ng JPY, careful kayo this October 31. Right? Tapos we also have GDP sa USD and for PCE price index, employment cost index, employment claim. Okay? So Friday, November 1, we have for CPI kay CHF, kay USD, meron ulit, average hourly earnings, net non-farm employment change, employment rate, and ISM manufacturing, EMI. So let's move on na dito sa ating chart analysis. Okay? Yan. So syempre, multi-time frame analysis tayo as well as sentiment analysis. Okay? So unahin na natin syempre US dollar. Looking at the weekly time frame, so you can see range bound ang US dollar index. Okay? Ibig sabihin, nagpipingpong lang ang price in between this support and the resistance area. Okay? So last test nga itong support area and boom, tumaas ang price. Okay? Then, ang price ngayon ay sitting dito sa neckline. Okay? Itong double top or M pattern. No? Kung dito sa inyo na possible talaga niya, balikan itong neckline ng double top na ito. Okay? Dito sa weekly time frame ay neutral ako, no? Kasi nasa critical level siya, okay? Kasi possible na siyang bumaba. And kung previous support na to ay maging resistance and ayun, boom. Litas niya ulit ang support area, okay? And another scenario naman ay kung continue siya to the upside, litas niya ulit itong resistance level na ito sa weekly time frame. Okay? So neutral ako looking at the weekly time frame. So dito sa daily naman ay uptrend ang pinapakita ng market. Okay? Very aggressive talaga itong move niya to the side. Ngayon niya ay nagko-consolidate siya dito sa neckline na na-identify natin sa weekly. So gano'n talaga yung market kung nasa critical level siya or important level ay nagko-consolidate lang siya. Gaya nga nung nangyari dito, no, nagkaroon ng attempt ang mga buyers na push ang price to the upside, pero boom, nagkaroon agad ng sell-off. Okay, so, paano dinedepend pa rin ng mga sellers ang level na ito. And so, bullish naman itong daily because of this strong momentum, no?
So we have to wait and see by next week, okay? So if ever man na magkaroon ng retracement, can use the feed funds flow to be high. Yan. And possible na i-retest niya itong level na to, which is also previous support din yan. Possible talaga na i-retest niya ulit itong area na to. Okay, so may potential sell-off tayo by next week. Pero again, hindi pa natin alam. Dahil tayo naman hindi tayo nagpe-predict sa market, dapat tayo ay react. So let's move on naman kay gold. Dito sa weekly time frame, as you can see, no? Ito ng breakout. Dito sa horizontal price movement na ito or ranging area, karoon ng move to the upside. And ngayon nga, no, wala pa talaga tayo nakikita ng decent pullback, okay? May mga pullback pero very shallow lang. Okay? So, syempre, dito kay gold ay bullish talaga tayo, okay? So, syempre, ang market kasi hindi naman siya nag-move na straight. Talagang after na impulsive move, mag-correct siya, impulse correction, impulse. And ngayon na ang market ay naririto sa impulse. Possible talaga na magkaroon tayo ng pullback, which is iyon talaga yung inaabangan natin kay gold, ang magkaroon talaga ng decent pullback para makasabay tayo. Okay? And then, before we move to the daily time frame, let's check the COT report. So as you can see, no, very bullish din talaga ang mga big institutions dito kay gold kasi increase na naman ang kanilang net positions from 278 to October 8 ngayon ay 296K, okay? Kasi ba talaga na mag-continue pa ang gold to the upside and magkaroon na naman ng all-time high. Okay? Okay, so dito sa daily time frame talagang structure ay very active because of the creation of series of higher highs and higher lows. So currently nasa correction phase doon. Okay, so noong October 23 nagkaroon ng sell-off, no? Ito natin ito. Actually, next na rin yan dahil we use the Fibonacci extension, reach niya na itong negative 61.8. Okay, ayun, may pumapasok na dito mga sellers. Okay? Yan. So, hindi natin alam kung ang mangyayari ay magiging flag pattern. Flag pattern definitely, and may continuation talaga to the upside. And that's a possibility. Hindi pa natin sure kung talagang flag pattern to. Kasi yung last na move niya, na natin kung saan siya nagkaroon ng retracement. Okay, so dito siya nag-retrace na sa area ng 61.8 level ng trade. So, syempre, baba tayo sa expert time frame. Tingin ulit ang gold, okay? Ideal location sana to trade ay i-reach niya yung level na to, no? Kasi previous resistance yan possible na mag-support, okay? So, if hindi nag-hold yan, meron pa tayong level dito, labang ng trading opportunity. Okay? Siyempre sa ngayon, nasa loob pa siya ng range na to, kaya medyo take talagang mag-buy or mag-sell. Okay? So, if talagang grabe yung pagka-bullish niya, dito na lang ulit sa break, nagkaroon ng breakout dito and sa retest, doon na lang tayo ulit pumasok ng trading. Siyempre, pullback trader ako kaya talagang naghihintay ako ng pullback. Problema lang kasi pag pullback trader ka, if hindi nag-pullback and mag-continue ang price to the upside, no trade talaga yun. Which is, siyempre, kailangan natin i-accept kung wala tayong trade dahil hindi pasok sa ating criteria. Okay? So, next naman ay Euro-USD. And dito sa weekly time frame, very bearish ang Euro-USD. Okay? However, approaching na din siya dito sa area na to. No? Okay, malakas na level din yan dahil may ring buyers ang nakaabang dito. Kasi ipupunta ang price dyan sa level na yan, nagkakaroon talaga ng move to the side. Okay, pero syempre, kailangan natin ng confirmation before tayo mag-buy. Okay? At check natin sa daily. You know, so, nag-react ang price dito sa area na okay, nakita natin na may pumasok na buyer. Kaya kapag buy din naman ako rito, share ko sa Discord member. So, TP hit naman, no? Pero syempre, ang TP ko lang, mga 40 pips lang. Okay? Ang day trade lang. Okay? Pero the daily, very, very short. Okay? Possible na pang puntahan itong level na. Okay? Ito yung next support niya. Let's check the COT report. Kung first time po dito sa aking channel, pwede niyo pong panoorin ang aking COT tutorial. Okay? From 100,000 yung noong September 3, positive net position na 100,080, nag-jump
sila into negative 28,524. Okay, so very important na na-analyze ko talaga itong historical. Kita nyo to, no, from 100 tapos baba ng bababa ang kanilang net positions and sa last report nga ay negative. Kaya important sa akin na ine-check ko yung historical at para malaman ko yung shifting ng mga big institutions. Okay? So, dito sa daily, nakita natin itong double na to. Okay? And ideally, makita natin ang price na mag-retrace dito sa neckline. Or at least dito sa may 38.2% saka ulit tayo mag-sell. Okay? Go down to the H4 time frame. Kapag talagang mag-hold itong level na to, pwede tayong mag-buy. Targeting muna itong 38.2% level ng PIB na naplot natin sa daily. So next naman dito sa GBP USD, weekly time frame, kita natin talaga na ganda nung trend dito. Very textbook na trending market. Dahil straight na series of higher highs and higher lows. Okay? Kaya lang, kita natin na nagkaroon na ng lower low. Okay? Ibig sabihin, ang move niya na to ay lower than the previous low. Which is ayaw natin makita sa uptrending market. Okay? So dito sa weekly ay neutral tayo. We will use the from this low to the high. So, nire-reject niya na itong 61.870%. Okay? So, possible na dito na rin tayo makakita ng move to the upside. Again, possible pa lang naman. Kasi sa ngayon ay very aggressive ang move niya to the downside. Okay? Let's go down to the daily. Sa daily time frame, nasa trading zone na rin tayo, no? Kasi, sitting ang price dito sa previous resistance, possible na mag-act as support. Okay? Daily ay bullish pa rin naman, okay? GBP USD. Okay? Check din natin COT report, GBP. Ang net position naman ay positive pa rin, no? Although, unti-unti na din siyang bumababa from 108,000, ngayon ay 74,576 na lang ang kanilang net position. Okay? So, sila ng passive long order. So possible na nag-trafficking na rin ang mga big institutions. Net lang pa din naman. So, ibig sabihin, bullish pa rin naman ang mga big institutions. Natin H4, na maging inverted head and shoulders. Then, possible pa lang naman. Kasi hindi niya pa nabe-break itong neckline na. Okay? Hindi possible pa talaga na i-retest niya ulit itong support. Okay? Abang-abang tayo next week. So, yun lang and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!